Kung meron mang pinakamalaking takeaway sa Gilas stint sa FIBA World Cup, ay ito ang showtime performances ng ating bagong Gilas Triple Towers na sina Kai Sotto, Junmar Fajardo at AJ Edu. Meron mang tayong 4 na talo pero never nagkulang ang ating mga big men. May mga games na si Junmar Fajardo ang nagpakitang gilas at may mga games naman na si Kai Sotto at very consistent si AJ Edu sa defensive end. Meron kasi tayong 4 na reliable big men na kahit ma-foul trouble ang isa, ay very deep ang ating rotation. And in the last game against China, ay nag-showtime ang ating Triple Towers at nagsabay-sabay ang kanilang magandang laro. Kai Sotto led all big men scorers with 12 points, 6 rebounds, and 1 assist. At si Junmar Fajardo naman ay umiscore ng 9 points, 4 rebounds, and 1 steal. At si AJ Edu naman ay very solid ang kanyang depensa sa kanyang 30 minutes of playing time at nakakuha siya ng 10 rebounds to go with 5 assists. And more importantly, hindi nakaporma ang mga big men ng China na perennially sila ang nagpapahirap talaga sa atin since time immemorial. So in other words, nag-iba na ang composition ng Gilas at hindi na guard heavy ang ating lineup. Meron ng balance at isa na tayo sa pinakamatangkad na mga teams not just in Asia kundi sa buong mundo. The future looks great para sa Gilas Pilipinas, pero ang tanong, how to make sure na maglalaro silang tatlo sa Asian Games na gaganapin sa last week of September. Guys, ito ang nakakagulat. Lithuania panalo versus Team USA 104-110 in a classic display of shooting galing sa Lithuania, shooting 9 out of 9 in the beginning of the match. Grabe ang outside shooting ng Lithuania pero nagtangkang bumalik ang USA, pero bawat run ay may binuhos na napakalamig na tubig ang Lithuania and in the end, giving the mighty USA its first loss in the 2023 FIBA Basketball World Cup. Another chapter na naman ito sa rivalry ng USA at Lithuania na nagsimula noong 1992 sa Barcelona Olympics when Dream Team faced other Dream Team. Michael Jordan had 21 points and Sarunas Marshall-Leones was just behind him with 20 points. Pero ang USA ang nag-dominate sa semifinals battle 127-76. Ito ang unang chapter sa lumalaking rivalry ng USA at Lithuania na nagiging isa sa mga kapansin-pansin na banggaan sa basketball. And it didn't take long for Lithuania to start offering USA an actual challenge on the court. At ito'y nagtuloy-tuloy na ang kanilang mga epic battles and finally, dito sa Pilipinas, tinalo ng Lithuania ang USA in an epic display of shooting from start to finish. Samantala, pagkatapos ng malupit na panalo ng Gilas laban sa kanyang koponan sa China, kinakailangan ni Sasa Djordjevic, isang Serbian coach, na humarap sa mga tanong mula sa media. Ang kanyang reaksyon ay hindi lamang simpleng pag-amin sa pagkatalo. Ito ay isang pagkilala sa pagbabago ng Gilas Pilipinas mula nung kanilang nakaraang pagtagpo sa FIBA World Cup 2019. Noong 2019, pagkatapos ng kanilang laban sa Gilas, pinuna ni Djordjevic ang kakulangan sa kalidad ng koponan ng Gilas Pilipinas. Ngunit ngayong 2023, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang sitwasyon na tila'y kabaligtaran ng kanilang naunang pagkikita. Ipinahayag ni Djordjevic na ang Gilas Pilipinas na kanilang hinarap sa kasalukuyang World Cup ay isang lubos na ibang koponan. Sa mga pahayag na ito, makikita natin ang malalim na respeto ni Djordjevic sa pag-unlad ng Gilas Pilipinas. Ipinakita niya ang kakayahan ng koponan na magbago, mag-improve at mag-surprise sa pandaigdigang entablado ng basketball.
Ang pagkapanalo ng Gilas laban China ay hindi lamang isang tagumpay sa larangan ng sports, kundi pati na rin isang patunay ng determinasyon at dedikasyon ng koponan na patuloy na maging mas magaling. At sa pagbabagong ito, muling nagbukas ang pintuan para sa Gilas Pilipinas na patunayan ang kanilang sarili sa pandaigdigang paligsahan. Sa kabila ng mga pagsubok at criticism, ay patuloy ang koponan sa kanilang pag-angat at pagpapakita ng kanilang kakayahan. Ito ay isang inspirasyon hindi lamang sa mga manlalaro, kundi pati na rin sa mga tagahanga na patuloy na sumusuporta sa koponan. Obviously, they grew up. Yan ang sabi ng China Serbian coach tungkol sa Philippine team na tumalo sa kanyang China team 96-75 on Saturday night para makuha ng Gilas ang kanilang first ever win in the Quadrennial Showcase. At sinabi ni Dordjevic na ang pagdala ng NBA star na si Jordan Clarkson ay isang pangunahing dahilan sa pag-usbong ng koponan matapos silang talunin ng 55 points ng Serbia team na siya mismo ang nag-coach noong 2019 edition ng World Cup sa Foshan, China. Incorporating a player like Jordan Clarkson gave them a lot of inside courage. That's what a player of his capability, talent, and quality can bring to the group. That is something you can transfer to the group through your way of playing, through your way of fighting. And he is definitely the leader of this Philippine team. At yan ang sabi ng 55-year-old coach ng Team Dragon. Tunay nga na napatunayan ni Jordan Clarkson na siya ang naging pampasigla sa unang panalo ng Pilipinas sa World Cup mula pa noong 2014. Nagtapos siya ng may 34 points at nagbigay buhay sa koponan sa kanyang kahangahangang performance sa third quarter na ikinatuwa ng mahigit 11,000 katao sa Smart Araneta Coliseum. Ang bituin ng Utah Jazz ay nakapasok ng 4 na sunod-sunod na 3-pointers sa yugtong iyon kung saan siya ay nagtala ng 24 points at nagsanhi ng Gilas breakaway na naglagay sa host team sa pangunguna 70-50. At nagsimula na ang malaking selebrasyon. Sinabi ni Dordjevic na ang paglalaro sa harap ng maingay na crowd ay nakatulong upang magkaroon ng energy ang Gilas Pilipinas. That's a huge advantage at this level. Your home crowd is with you and give you wings sometimes. Yan ang sabi ng Serbian coach. Napansin din niya ang magandang halong mga bata at veteranong players na bumubuo sa Gilas para sa kampanyang ito. Isa sa mga tinukoy niya ay ang presensya ng ating 7-footer center na si Kai Sotto. Ang pagkakaroon ng mga batang players na may malalim na potensyal tulad ni Kai Sotto ay nagbibigay pag-asa at lakas sa hinaharap ng koponan. Ipinapakita nito ang pagiging handa ng Gilas na mag-invest sa pagbuo ng isang makabago at makapangyarihang koponan para sa mga darating na international competition. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.